Mahirap makalimutan ang sandaling iyon. Ang hangin sa kalapan ay tila huminto, at ang dapit-dapon ay may kulay na parang lumang litreto. Nang makita ni Luz Viminda ang isang lalaking hindi niya inaasahang makita pang muli. Ngunit ang kakaiba ay hindi ang pagbabalik ni Marco, kundi ang paraan ng paglakad niya, mabagal, halos parang natatakot sa anino ng sariling tahanan. Arab bang may bit-bit siyang kwentong mas mabigat pa sa mga taon ng katahimikan na iniwan niya. Sa unang tingin, hindi agad makikilala ng isang estranghero si Marco. Hindi siya ang binatang umalis noon, puno ng yabang at pangarap. Ang taong ito ay may mga mata na parang laging nagbabante, laging nakikinig sa kung anumang kaluskos na maaaring humabol sa kanya mula sa malalayong kanto ng Maynila. At habang nakatayo si Luz Viminda sa tapat ng lumang bintana, naamoy niya ang lumang kahoy, ang alikabok na naipon sa mga taong wala ang kapatid, at ang amoy ng bagyong parating, amoy na parang nagbabadya ng bagyong matagal nang naantala. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang dibdib niya, dahil ba sa galit na matagal niyang itinago, sa kirot na hindi man lang humupa, o dahil sa tanong na kumakagat sa bawat sulok ng isip niya. Bakit ngayon? Bakit biglang nagbalik si Marco matapos ang mahigit isang dekada ng katahimikan? Lingid sa kanya, ang sagot ay hindi basta paliwanag, kundi isang puwang na magbubukas ng mas malalim na sugat. Ilang saglit pa, bumaba si Luz Viminda mula sa bahay at marahang tinawid ang makitid na daan. Ang mga kapitbahay ay sumisilip mula sa kanilang mga pinto. Naririnig niya ang mga bulong. Si Marco ba yun? Akala ko nasa Maynila pa. Bakit ngayon lang? Ang maliliit na piraso ng ingay na iyon ay tila maliliit na batong tumatama sa dibdib niya. Nagpapaalala ng mga gabing umiyak ang kanilang ina. Paulit-ulit na inuusal ang pangakong hindi natupad. Babalik daw siya bago ang kaarawan ko, hindi naman dumating. Sa bawat hakbang ni Luz Viminda, may ala-alang sumisingit. Ang huling hapunan nilang makasama, ang mga pangakong naglaho sa hangin, ang mga mata ng kanilang ina na patuloy na naghihintay hanggang sa huli. At ngayon, narito si Marco, walang paunang salita, walang text, walang tawag, walang paliwanag. Pumukaw ito ng galit at pangungulila na akala niyang nalibing na niya, pero lumitaw muli, parehong sariwa at mabangis. Nang magkalapit sila, napansin niya agad ang isang bagay. Ang pag-iwas ng mga mata ni Marco. Para bang may tinatago siya sa likod ng kanyang pag-uwi. May bahagyang pagninig sa mga daliri, may lungkot na pilit niyang kinukobli, at may bigat na halos hindi niya kayang buhatin. At doon, sa gitna ng katahimikan na makapatid, naramdaman ni Luz Viminda ang isang puwang na hindi niya may paliwanag, isang puwang na nagmumungkahi na ang pagkakajurog ng kanilang pamilya ay may mas malalim pang dahilan. Kuya, mahina niyang sabi, halos pabulong, hindi dahil sa hiya, kundi dahil natatakot siyang mabasag ang manipis na harang na nakabalot sa pagitan nila. Tumango si Marco, bahagya, parang isang batang nahuli sa kasalanan. Ngunit hindi pa rin siya tumingin ng diretso sa kanya. Hindi man lang siya nagpakita ng ngiti, kahit pilit. Ang katahimikang iyon ay parang pumunit sa paligid. Sa dikalayuan, naririnig ang ingay ng mga tricycle, ang tawanan ng mga bata, ang palahaw ng nagtitinda ng isaw. Buong barangay ay gumagalaw, ngunit ang dalawang taong narito sa gitna ng daan ay tila nakapako sa isang sandaling hindi alam kung paano sisimulan muli. Bakit ka bumalik? Hindi sigaw, hindi galit. Tanong na puno ng sugat. Tanong na may halong pag-asang baka may paliwanag na magpapaaluwag sa dibdib niya. Ngunit nang bumukas ang bibig ni Marco, may lumabas na kakaiba. Isang buntong hiningang tila nanggaling sa taong tumatakbo ng maraming taon. May kailangan akong sabihin, mahina niyang sagot, pero hindi ngayon. At doon, tumimo ang unang saksak ng misteryo, ang kakaibang pag-uwi, ang tikas na naglaho, ang lihim na nakasabit sa bawat paghinga niya. Sa huling saglit ng pagkakataong iyon, bago pa man sila magpatuloy sa masakit at mabagal na pag-uusap, napansin ni Luz Viminda ang isang bagay, ang paraan ng pagtingin ni Marco sa lumang pinto ng kanilang bahay. Hindi bilang pintong uwian, kundi pintong pinangingilagan. At iyon ang unang senyales na ang pagbabalik ni Marco
ay hindi pagnanais, kundi takasan ng isang bagay na maaaring humabol anumang oras. At habang nakatitig ang babae sa kapatid, may isang tanong na hindi niya kayang itago. Isang tanong na marahang pumipintig sa pagitan ng pag-asa at takot. Ano kaya ang dala niyang katotohanan na hindi niya kayang sabihin ng harapan? Kung ikaw ang nasa posisyon ni Luz Viminda, ano ang unang itatanong mo kay Marco pagharap niya matapos ang napakahabang pagkawala? Ilagay mo dito sa ibaba sa mga komento. Mula sa unang sandali, ramdam ni Luz Viminda na ang pagbabalik ni Marco ay hindi simpleng pag-uwi. Ang dapi-dapon sa Kalapan ay bumalot sa kanila, ang langit na kulay lumang larawan, ang amoy ng asin mula sa baybayin, at ang paminsang kapana-panabik na simoy ng hangin na may dalang alingaungaw ng mga lumang alaala. Sa kanyang dibdib, kumalas ang isang tanong na matagal nang itinago. Bakit siya umalis at bakit ngayon siya nagbalik? Hindi iyon tanong na agad nasasagot. Nag-iwan ito ng puwang na kailangang punan ng dahan-dahan. Tulad ng pagkukuwento ng isang lumang liham na sinimulan ng isang kamay at hindi natapos. Habang naglalakad sila patungo sa lumang bahay, napansin ni Luz Viminda ang bawat maliit na detalye sa mukha ni Marco, mga linya ng pagod, maliit na peklat sa palad, at ang kakaibang pag-ikting sa mga balikat. Hindi ang binatang umaasa noon ang nakita niya. Ang taong ito'y may mga tanda ng pakikibaka. May mga sandaling napapatingin siya sa lupa, at may mga sandaling tila nagtatangkang ilihim ang isang lungkot na sobra ang bigat upang ipagsalita. Ang kanyang pagtahak sa daan ay parang pagsubok, mga hakbang na puno ng pagsisisi at pag-iingat, at ang bawat pag-ikot ng kanyang katawan ay nagpapahiwatig na may dala siyang mabigat na lihim. Sa loob ng bahay, umikot ang tanaw. Ang pader ay may pintura na nanlilit, ang mga plato ay may mga uka ng panahon, at ang mga alaala ng ina. Ang huling kaarawan na hindi natuloy ay dumaloy na parang malumanay na bagyo sa isipan. Dumating ang mga sandali na parang pelikula ang kanilang buhay. Ang hirit ng nurse sa ospital, ang napakatamis na huling pagngiti ng ina na hindi na muling nabangon, ang pangakong binitawan ni Marco na babalik bago mag-anib ng taon na hindi natupad. Ang sugat mula sa hindi pagtupad na iyon ay hindi nawala. Sa halip, lumaki at naging tanong na bumabalot sa bawat paghinga ni Luz Viminda. Umalis si Marco upang umupo sa lumang bangko sa harap ng bahay. Inagmasdan niya ang dagat at huminga ng malalim. Hindi ako umalis dahil ayaw ko, bulong niya, at ang tinig ay naghalo sa tunog ng alon. May mga bagay na kinailangan kong ayusin. Ngunit sa mga salitang iyon, may mga bakas ng pag-atubili, mga salita na sumusubok ilihim ang buong istorya. Ang isip na manonood ay pinipilit punan ang puwang. Anong klase ng problema ang magtutulak sa isang tao na iwan ang pamilya sa pinakamahalagang sandali? Bakit ang isang pag-alis ay nag-iwan ng maraming bukas na tanong? Lumitaw ang ilang palatandaan, mga liham na hindi natuloy ipadala, mga kupon ng ticket na hindi nagamit, at isang maliit na singsing na nakatago sa bulsa ni Marco, isang singsing na hindi pag-aari ng sinumang mayembro ng pamilya. Ang mga maliliit na piraso na ito ay parang mga susi na bahagyang umikot, nagpapahiwatig ng isang kwento na hindi pagganap na nahahayag. Sa puso ni Luz Viminda, may halo ng galit at pagnanais na maunawaan, galit dahil sa pagtatampo, at pagnanais dahil alam niyang may dahilan na higit pa sa simpleng pagpapabaya. May liham din mula sa isang tao na tinatawag na Benjo, isang pangalan na kilala sa barangay bilang matandang kaibigan ng pamilya, na nagsasabing may nais siyang sabihin kay Marco, ngunit hindi direktang inilahad kung ano iyon. Nang hintayin nila ang pagdating ni Benjo, nagpakita siyang balisa, may pagkatigmak sa kanyang mga mata at mabilis ang pag-ikot ng kanyang kwento. Hindi lahat ng dahilan ay maganda sa salita. Wika niya ng may pag-iingat. Kung minsan, ang pagtatago ay paprotekta. Ang pangungusap na iyon ay naghasik ng isang bagong halaman ng pagdududa sa puso ni Luz Viminda. Proteksyon mula sa ano, at para kanino ba siya nagtatanggol? Sa pag-ikot ng gabi, nagkapal ang tensyon sa pagitan ng magkapatid. May mga sandaling tahimik na parang humihinto ang oras, at may mga sandaling ang salita ay dumadampi sa kailaliman ng kahapon.
Lumilitaw ang isang dilema na malalim. Kung si Marco ay nagligtas ng isang taong may kasalanan, maaari bang patawarin ang pagbaluktot ng katotohanan para sa mas mataas na dahilan? O ang pagtataksil na dulot ng pagkawala ay hindi kailanman mapapawi? Ang puso ni Luz Viminda ay naglalakad sa pagitan ng galit at awa, at bawat titig ni Marco ay isang paalala na ang mga tao ay mas komplikado kaysa sa unang tingin. Ngunit hindi pa rin kumpleto ang paliwanag ni Marco. May mga sandaling ang kanyang mga meta ay sumisik sa isang maliit na sobre na bahagyang nakalabas sa kanyang bag. Hindi niya ito ipinakita. Ang simpleng aksyon na iyon ay naging isang panibagong tanong. Ano ang laman ng sobre at bakit hindi niya ito inilabas habang nakatayo sa gitna ng kanilang usapan? Ang hindi pagsisiwalat nito ay nagbukas ng mas malaking puwang sa pagitan nila. At ang puwang na iyon ay parang hangin bago bumuhos ang bagyo. Sa likod ng mga tahimik na sulyap at mga disinasabing paghingi ng tawad, may lumilitaw na pangako na hindi madaling tuparin. Ang pag-ibig sa pamilya ay nagtatangkang maghilom kahit na ang sugat ay malalim. Ngunit bago lumuwag ang dibdib, kailangan muna mabunot ang buong kwento at may isang taong magpapasya kung kailan ito ilalabas. Kung ikaw ang nasa lugar ni Luz Viminda, ano ang unang itatanong mo kay Marco kapag nakaharap siya? Sabihin sa amin sa mga komento kung saang bayan o lungsod ka nanonood, baka ang susunod na kwento ay mangyari sa lugar mo. Sa mga usapan na kalahati lamang ang ipinapakita, lumilitaw ang totoong pagkakaiba. Ang pagkakaiba sa pagitan ng katahimikan at katotohanan. Nang magsimula ang kanilang palitan, si Marco ay nagsalita ng dahan-dahan. May mga puwang sa pangungusap at parang sinubukan niyang gumapang ang mga salita palabas ng dibdib. May mga nangyari na hindi ko inaasahan. Ang bungad niya, hindi niya sinabi kung ano ang nasa likod ng mga salitang iyon. Sa pagliko ng kamera, makikita mo ang maliit na mga galaw, ang pagngunguo ng labi, ang bahagyang pagtilawak ng mga daliri sa paghawak ng tasa, mga galaw na nagsasabing may mas mabigat na binubulong sa loob. Habang tumatagal ang pag-uusap sa lumang sala na may humahalinghang ventilador, lumalabas ang maliliit na piraso ng kwento, mga tawag na hindi sinagot, mga ticket na hindi nagamit, isang singsing na hindi nabanggit sa sinuman. Ang mga maliliit na detalye ay nagiging mga piraso ng puzzle, sapat upang magdulot ng hula sa utak ng manonood, ngunit hindi sapat upang bumuo ng kabuuan. Ang estratehiya ay malinaw. Bigyan ng isipan ng sapat na impormasyon para manabik, ngunit itago ang sentrong piraso. Si Luz Viminda ay nagtatanong ng diretso, bakit hindi ka nagparamdam? At ang sagot ni Marco ay napupuno ng pag-aatubili at maikling paghinga, mga sagot na parang nagtatakip ng isang pintuan. Sa ilang sandali, nagiging malinaw na hindi simpleng paglayo ang nangyari. May mga bakas sa mga damit ni Marco, mga bahagyang tila abo sa gilid ng mangkok ng tsaa, maliit na gasgas sa puso na parang mula sa trabaho sa gabi, at ang pag-ikas ng pangalan ni Benjo na para bang lihim na koneksyon. Ang pahiwatig na iyon ay nagbubukas ng bagong linya ng pag-iimbestiga. Ano ang tunay na relasyon ni Marco sa taong iyon? Sa isipan ng manonood, nagsisimulang umikot ang mga posibilidad mula sa simpleng pagkakautang hanggang sa mas madilim na pakikipag-ugnayan. Isang gabi, naglakad si Marco palayo tungo sa Pampang. Ang buwan ay payak at ang dagat ay nagmumini-mini ng mga kumikislap na ilaw mula sa bayan. Doon, nakita ng kapitbahay ang pag-uusap niya kay Benjo sa ilalim ng lampara. Ang dalawang anino ay naghalo sa kalsada. Hindi narinig ni Luz Viminda ang buong usapan, ngunit nakita niya ang palihim na pagpalitan ng isang maliit na sobre. Sapat na iyon upang magtanim ng pagdududa. Ano ang laman ng sobre? Bakit kinakailangang ipasa iyon sa dilim? Ang hindi pagsagot na iyon ang pumupukaw ng kuryosidad. Maliit ang buko, malaking ekspektasyon. Kinabukasan, lumitaw ang isang litreto, kuha sa Maynila, na ipinakita ng isang kapitbahay. May mga kilalang mukha, isang maliit na pagtitipon, at sa gilid ng larawan, may anino ng isang bagay na maaaring baril. Hindi malinaw ang konteksto, ngunit sapat ang imehe upang gumuhit ng bagong linya ng mga tanong. Bakit may ganoong eksena? Ano ang ugnayan ni Marco sa mga taong iyon?
Ang utok na manonood ay biglang tumatalon sa posibilidad ng delikadong mundo na malayo sa payapang kalapan. Sa pag-ikot ng mga piraso, lumilitaw din ang ibang pahiwatig. Mga liham na punit-punit, tawag na iniwan ng hindi nasagot, at isang bahagyang natuyong mansa sa kortina na nagmumungkahi ng aksidente o sakuna. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamailap na bagay ay ang hindi pagsasalaysay ni Marco ng buong katotohanan. Sa kanyang pag-iwas sa tuwiran, bumibigat ang damdamin ni Luz Viminda. Ang puso niya ay naglalaban sa pagitan ng galit at awa. Kung ang pag-iwas ay pagprotekta sa iba, ang pagtatago rin ay nagdudulot ng pagkasira sa loob. May mga sandaling humahalo ang awa at galit sa mukha ni Luz Viminda. Maliit na galaw, ang pagkagat sa labi, ang pag-ikas ng kamay, ang mga matang naglalaman ng pinaghalong pagnanasa at put. Ang micro-expressions na ito ang nagtutulak sa emosyon na manonood na manatili. Nakikita nila ang tunay na sakit na hindi kailangang isalaysay ng malakas. At habang unti-unti mong binubuo ang sariling teorya, may pumapasok na bagong signal. Isang maliit na sulat mula kay Benjo. Hindi kumpletong paliwanag, isang pahiwatig lang. May dapat kang malaman. Pero hindi lahat ng salita ay sasabihin sa tanglaw ng araw. Ang tono ng sulat ay may bigat ng pag-iingat. Dumadaloy ang gabi at unti-unting naglalagay ng mga susi, ngunit hindi binubuka ang mga ito. Ito ang sining ng half-truths, nagbibigay ng sapat upang magdulot ng empatiya, ngunit itinatabi ang pangunahing salaysay. Ang pinakamalalim na tanong ay nananatiling hindi nasasagot. Sino ang pinoprotektahan ni Marco? Sino ang taong gagalangin niya sa halip na ang kanyang sariling pamilya? Sa isang sandali, napansin ni Luz Viminda ang isang maliit na basag na polit sa tabi ng hagdan. Maliit ngunit kakaiba. Isang marka na hindi dapat nagmula sa isang tahimik na pag-uwi. Ang marka na iyon ay palatandaan ng isang pangyayaring mas komplikado kaysa sa sinuman sa barangay ang nakaakala. Sa huling sulyap ng eksena, nang bahagyang lumingon ang kamera, makikita ang kamay ni Marco na bahagyang kumikilo sa loob ng bulsa, isang galaw na hindi sinasadyan ngunit nahuli ng lente. Hindi ipinakita ng kamera ang laman, ngunit sapat na ito upang paigtingin ang kuryosidad. May isang bagay na nakaimbak, may isang lihim na hindi pa handang ilabas. At sa hangin, may halimuyak ng pinatuyong damo at maalit na simoy mula sa dagat na dumarampi sa mukha ni Luz Viminda, mga amoy na nagbabalik sa kanya sa mga gabi ng pagkabata at nag-uudyok ng isang tanong na mas malalim kaysa sa nauna. Ang simpleng paunang pangungusap ni Marco ay nag-iwan ng isang pangako. Sana maintindihan mo kapag narinig mo ang lahat. Ang mga salita nito ay nagbubukas ng loop. Isang pangakong susunod na eksena ang maglalabas ng katotohanan. Ngunit hanggang sa sandaling iyon, ang puwang ay mananatiling puno ng haka-haka at ang tanong na bumabalot sa lahat ay nananatiling. Ano ang bilog na kinukobli ni Marco? At sino ang tunay na nasa likod ng mga bakas na iyon? Sa gitna ng gabi, kapag ang bayan ng Kalapan ay parang humihinga ng dahan-dahan, may kakaibang paggalaw sa bakuran ng bahay ng pamilya Reyes. Hindi iyon karaniwang pagdalaw ng kapitbahay. Ang lampara ay gumuhit ng dalawang anino, isang mahaba, isang maliit sa gisag ng lihim. Si Luz Viminda, hindi makatulog, lumabas ng tahimik at sumilip sa madilim na daan. Dahan-dahang pinisil ang hawakan ng pinto upang hindi gumalaw ang kahoy. Hindi niya narinig ang buong pag-uusap, ngunit nakita niya kung paano naglakad si Benjo. May bilis ng taong may dalang mabigat. Ang tunog ng kanilang paglalakad ay tila sumabay sa alon, mahinahon, ngunit may ritmo ng pag-aalala. Sa ilalim ng ilaw, inilabas na matanda ang isang maliit na sobre. Ang ibabaw nito ay may banayad na marka at may bahagyang nakalimbag na pangalan. Isang pangalan na tumutuklo sa lumang kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang kamay ni Marco ay nanginginig ng kunin ang sobre at ang pepel ay sumagot sa presyon ng kanyang mga daliri. Habang nagtatago sa dilim, naalala ni Luz Viminda ang mga bulong ng barangay tungkol sa mga taong pumapasok sa panganib upang protektahan ang pamilya. Ang hangin ay may halimuyak na maalit na dagat at usok mula sa tindahan. Ang tingin niya ay napapawi sa mga lumigpit na daan. Kakaiba ang kilos ni Marco. Hindi bayani ang dating,
kundi tao na may pagkakasala. Ang pagtanggap ng sobre ay parang usaping ipinapasa mula sa henerasyon, isang lihim na dapat manatiling lihim ngunit hindi kayang itago ng oras. Makalipas ang ilang araw, unti-unting lumitaw ang mga pahiwatig, isang ticket papuntang Maynila na may bakas ng ulan sa gilid, isang resibo ng ospital doon, at isang maliit na kwintas na hindi kilala ng sinuman. May mga marka sa tela ng kanyang kamiseta, mga bahagyang natuyong dumi na hindi tugma sa uri ng trabahong inaakala ng pamilya. Ang mga bagay na ito ay parang piraso ng salamin, kumikinang ngunit mapanuksong pagmasdan. Kapag pinagsama-sama, maaaring makabuo ng larawan na hindi handa ang puso ni Luz Viminda tanggapin. Isang hapon, dumalo si Benjo sa tindahan at, sa gitna ng pag-uusap ng mga kapitbahay, nagbitiw ng pahayag na may bigat. May mga bagay na hindi dapat masabi sa liwanag. Napansin ni Luz Viminda ang pagkurap ng mga mata na matanda. May mga linya sa mukha niya na sumasalamin sa mga gabing hindi niya makalimutan. Ang kanyang boses ay may timbre ng pag-iingat at pag-aalala. Parang nagbabantang may kasunod na hindi maganda. Sa kusina, isang gabi, tumapat si Marco. Mga ilaw ay maliliit at ang hangin mula sa bintana ay malamig. Himinga siya ng malalim at nagsabi, "May ginawa akong bagay para protektahan ang isa sa atin." Ang salita ay maliit ngunit may bigat na kayang bumagsak sa buong katawan. Ang lumang relo sa dingding ay tumitiklop ang oras sa isang ritmo na tila sumunod sa pagdikit ng mga puso nilang magkapatid. Hindi lamang iyon pagsisiwalat. Ito ay isang bulong na may kapalit, isang senyas na may hangganan. Ngunit bago sumirit ang paliwanag, may dumaan na estranghero sa gilid ng kalsada. May mukha siyang hindi madaling kalimutan, at sa kanyang kamay ay may daladalang maliit na pekete. Tumigil siya at tumingin ng diretso sa kanilang bahay, parang sinusukat ang ilaw, ang anino, ang posibleng paglabas. Ang tingin niya ay may layunin. Hindi iyon simpleng pagdaan lamang. Si Luz Viminda ay parang sinaksak na malamig at ang mga alaala ng lumang pangako ay muling sumupil sa kanyang dibdib. Habang lumalala ang gabi, napansin nila na ang sobre ay may kakaibang laman, mga dokumentong bahagyang napunit, litreto ng isang lugar sa Maynila at isang maliit na tala na tiniklop ng maayos. Hindi ibinulalas ni Marco ang laman. Ang mga daliri niya ay dumampi lamang sa mga gilid at para bang sinusukat ang bigat ng bawat pahina. Ang tensyon ay tumataas ng hindi natinag. Tila may isang invisible na orasan na tumutudo sa pagbukas ng bawat lihim. Sa sumunod na araw, nakarating sa kanilang bahay ang isang retreto, kuhang-kuha sa isang pagtitipon sa Maynila. Sa gilid ng larawan ay may anino ng isang bagay na hindi mo inaasahan makita sa litreto ng pamilya. Isang kasangkapang bakal na mukhang bahagi ng isang mas mabigat na mundo. Hindi malinaw ang konteksto, ngunit sapat ang imehe upang magdulot ng mapait na bante sa isipan. Anong ugnayan ang dala nito kay Marco? Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulong-bulungan at ang hangin ng usapan ay kumakalat ng dahan-dahan. Nagumpisa ring magtulo ang mga alingaungaw sa simbahan. Ilang tao ang nakapagsabi na may mga usaping nangyayari sa Maynila na nagwugnay sa pangalan ni Marco. Ang balita ay dahan-dahang kumalat. Hindi pa ito kumpleto, ngunit sapat upang gawing kulimlim ang umaga. Sa bawat pagtingin ni Luz Viminda sa mukha ng kapatid, sumisikip ang kanyang dibdib. May pagnanais siyang malaman kung para kanino ang sakripisyong iyon at may pangamba na baka ang kanyang pagkakaalam ay mali. At sa isang gabi na tila sinasalo ng ulan ang bubong, habang ang dalawang anino ay naglalakad palayo sa ilaw ng lampara, may nabanggit si Marco na nagbukas ng bagong tanong. Kung ibubunyag ko ang totoo, hindi na may babalik ang isang buhay. Ang mga salitang iyon ay parang boto. Maaari nilang sirain ang marami. Ang tanong na nananatili ay hindi na simpleng tanong ng pagkabigo. Sino ang buhay na yan? Sino ang handang magbayad ng kasunod na presyo? Ang sagot ay nakaimbak sa susunod na pahina ng sobre, at ang pagkakatayong iyon ng pendulo ay nagbabadya ng mas malalalim na lihim. Sa umaga na may bahagyang ambon, dumating si Benjo sa talipapa na may titig na parang may daladalang sumpa. Hindi siya nag-usap ng marami. Ang tinig niya ay paunti-unti. May bigat ng gabing hindi natutulog.
Inaupo niya si Luz Viminda at inilabas ang isang maliit na supot na may bakas ng putik at alat. May dapat kang malaman tungkol kay Marco, bulong niya. Nagpahinga siya at ang paligid ay tila humupa para pakinggan ang kanyang boses. Sinimulan ni Benjo ang kuwento nang hindi ibinubunyag ang lahat. Inaglaruan niya ang mga salita, mga pariralang nag-iiwan ng bakas at puwang. May mga taong hindi basta-basta nawawala. May mga utang na hindi pera ang sukat. May mga pangakong pinapasan na may kapalit. Sa bawat pangungusap, tumitibok ang dibdib ni Luz Viminda. Ang ingay ng jeep sa malayo, ang hilik ng aso, at ang halimuyak ng basalupang palibot ay nagsama sa eksena. Hindi malinaw kung ang sinabi ni Benjo ay pagtatanggol o paghahabla. Ipinaabot ni Benjo ang isang piraso ng papel, mga pangalan, ilang petsa na nakasulat ng bahagya lamang. 2 pangalan ang umindag sa puso ni Luz Viminda, ang pangalan ni Ramon, ang panganay ng kanyang anak, at isang hindi kilalang pangalan. Hindi tama, wika ni Benjo, ngunit hindi rin ganap na mali. Ang pag-angkin na iyon ay nagbukas ng moral na komplikasyon. Para kay Luz Viminda, ang usapan ay isang dagok. Proteksyon ba ang dahilan o pagtakip sa pagkakasala? Habang nagsasalaysay si Benjo, lumilitaw ang imahen ng Maynila, mga ilaw, naglalakihang anino at ang malamlam na sigaw ng mga tindahan. Si Marco, sabi na matanda, ay napasok sa mundo nila, hindi dahil ginustuhan, kundi sa pilitan. Ang pahayag ay nagdulot ng mapait na lasa sa bibig ni Luz Viminda. May tinig ng pagtatanggol sa tono, ngunit ang pangungusap ay tila tumatabon sa tunay na anyo ng sakripisyo, isang pag-ako ng pasaning may kapalit. Binanggit ni Benjo ang bangketa malapit sa sementeryo sa Maynila, ang lugar kung saan di manoy may nangyari, at ang imahen nito ay nagdulot ng lamig sa katawan ni Luz Viminda. Ang detalye ay sinamahan ng tunog ng vendor, pagilan ng preno ng bus, at isang bahagyang basag na aspaltong palatandaan. Ang maliit na palatandaang iyon ay nagbigay buhay sa kuwento at kinawang mas malapit ang nangyari. Biglang nag-iba ang tanawin mula sa tahimik na kalapan patungo sa maingay na lungsod. Hindi lahat ay malinaw. May bahagi ng salaysay na binabalot ng pag-alinlangan. Inisip niya ang pamilya bago ang sarili. Dagdag ni Benjo. Pinili niyang kumuha ng bigat para hindi masira ang iba. Dito nagbangon ang malalim na hamon, hanggang saan ang pagbaluktot ng katotohanan kung ito ay sa pangalan ng pagmamahal. Ang simbahan, ang komunidad, at ang alaala ng ina ay nagsisiksik sa puso ni Luz Viminda. Pinipilit siyang tumimbang. Lumabas din ang isang fragmento ng liham na ipinakita ni Benjo, isang piraso ng papel na may nakasulat. Kung may mamatay dahil sa akin, manatili ang pangalan niya na malinis. Ang piraso ay naging salamin ng 2 mukha, sakripisyo at pagkakasala. Ang isip ni Luz Viminda ay naglaro sa posibilidad. Kung si Marco ang nagbaluktot ng kapalaran para sa ibang tao, sino iyon? Aano niya haharapin ang anak kung siya ang nasa gitna? Hindi naglaon. Nagpunta si Luz Viminda sa kwarto ng anak niya at nakita si Ramon na nakaupo sa kama, nakayuko, may bakas ng pagod at takot. Hindi nag-usap ng mahaba. Sapat na ang pag-iwas ng tingin niya. Ang eksenang iyon ay nagbundo ng bagong tanong. Kung ang isang kapatid ay bumitaw para sa iba, aano haharapin ang sariling dugo? Sa Pelengke, may nagkuwento ng larawan mula sa Maynila. May aninong lumilipas sa gilid ng litreto at isang maliit na kahon sa kamay ng isang lalaki. Ang mga pahiwatig na iyon ay parang maliliit na buhangin na unti-unting bumubuo ng larawan ng isang gabi na hindi nila nakita. Isang gabi, nag-iwan si Benjo ng kumot na may bahagyang mansa at isang maiksing sulat. Minsan, ang lihim ay proteksyon. Ang salita ay nagdagdag ng bigat. Hindi lahat ng lihim ay kasalanan. Hindi lahat ng pag-iiwas ay kawalan ng pagmamahal. Ngunit ang puso ni Luz Viminda ay nagugulumihanan. Aano niya ipapasan ang katotohanan maaaring sirain ang ilan at iligtas ang iba? Sa tabing ng dagat, himinga siya ng malalim. Ang alon ay kumukulot sa dalampasigan at ang hangin ay malamig.
Isang tanong ang bumabalik sa isip. Kung ang katotohanan ay magpapalaya sa isang tao ngunit magpapahamak sa iba, ano ang pipiliin ng puso? Ang susunod na kabanata ang magpapakita kung saan hihiga ang hustisya at ang pag-ibig. Sa gabi na tila humihinga lang ang bayan, dumating ang sandaling magbubukas ng isang lihim na magpapabago sa lahat. Tahimik ang lumang sala. Ang orasan ay tumitiktik ng mabagal at ang liwanag ng lampara ay naglalaro sa mga retreto ng pamilya. Lumakad si Marco patungo sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang mga mata niya ay puno ng pagod. Hindi ko na kayang itago ang bungad niya. Sa mga salitang iyon, parang bumuhos ang malamig na hangin sa paligid. Ang buong bahay ay nag-iba ng tunog. At ang mga puso nina Luz Viminda at Ramon ay nag-akyat ng isang bagong pag-aalalang hindi pa nila lubos na naunawaan. Hindi agad niya iniletag ang buong totoo. Ara siyang naglalapit ng mga pirasong puzzle isa-isa, mga piraso na sapat upang magdulot ng pag-uunawa. Ngunit kulang pa para mabuo ang kabuuan. May nangyari isang gabi sa Maynila. Wika ni Marco, isang aksidenteng nagdulot ng malubhang kapahamakan. Hindi iniletag ang buong konteksto. Inihahain niya ang mga blanko upang ang isipan ng nakikinig ang magkumpleto. Ano ang eksaktong nangyari? Bakit siya ang nag-ako? Ang mga tanong na iyon ay kumitil sa katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniluwa ang sober, mga pepel na bahagyang napunit, isang ulat ng ospital na may marka, at isang lumang litreto na may anino sa gilid. Sa gitna ng mga dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Ramon. Sa sandaling nakita iyon, nanlupaypay ang dibdib ni Luz Viminda. Ang mundo niya ay parang kumunot. Ako ang nagpasa ng paratang. Wika ni Marco nang may tinig na pilit. Inisip kong kung ako ang sasagot, may pag-asa pa ang buhay ng bata. Ang pagbubunyag na iyon ay hindi simpleng pag-ako. Ito ay isang sandaling puno ng sakripisyo, at ang bigat nito ay tumama sa kanila ng buong lakas. Ang kwento ni Marco ay hitik sa imahen, mga ilaw ng lungsod na kumikislap, putik sa gilid ng kalsada, ang pag-urong ng isang katawan sa dilim, at ang maliit na kisap ng takot sa mukha ng isang kabataan. Inilahad niya kung paano niya nakita si Ramon na nanginginig sa gabi ng insidente, hindi ginusto, hindi sinadya, at bakit pinili niyang akuin ang pananagutan para iligtas ang pamilya. Ang uri ng sakripisyong iyon ay sumugat at nagdala rin ng kakaibang paghanga. Ngunit kasabay nito, nagbukas ito ng ibang pinto, ang pansin ng mga tao at puwersa mula sa Maynila na maaaring hindi magpatawad ng madaling panahon. Sa ilalim ng sobre may maliit na tala na mano-manong nasulat. Kung may magtataka, sabihin na ako ang may pananagutan. May mga bahagi rin na tila tinakpan at may piraso ng dokumentong nawawala. Mga bakas na nagmumungkahi na hindi niya iniletag ang buong larawan. Ang mga hindi nabasang letra na iyon ay naglalagay ng bagong katanungan. May iba pa bang tao o pangyayari na kanyang tinatakpan? Ang dokumentong iyon ay patunay ng intensyon ni Marco, ngunit hindi sapat para tapusin ang lahat ng pagdududa. Matapos ang pag-amin, dumating ang mabigat na katahimikan. Ang mga mata ni Luz Viminda ay naghalo ng luha at galit. Isa siyang ina. Sa isang iglap, nakita niya ang anak na maaaring mawalan ng kinabukasan, habang ang kapatid na nagbuwis ng katauhan para protektahan ang pamilya ay tila naging tagapagtanggol at nagdurusa sa parehong oras. Ano ang ugaliin niya? Hustisya para sa naapektuhan o proteksyon para sa sariling laman? Ang dilema ay hindi theoretical. Ito ay mabigat at personal. Hindi naglaon, tumunog ang telepono. Isang tinig mula sa Maynila, maikli at malamig, ang nagsabing, alalahanin ninyo, ang pag-amin ay simula, hindi wakas. Ang pahayag na iyon ay nagpaalala na ang desisyon ni Marco ay hindi basta pagtatapos. Ito ay panimulang punto ng isang siklo na maaaring magdala ng kahihinatnan. May iba pang mata at kamay na nagmamasid, at ang mga ito ay hindi palaging mabuti. Ang ugnayan sa lungsod, mga tao may impluwensya at mga hindi madaling matakot ay nagbigay ng bagong pakiramdam ng panganib na hindi nila naramdaman bago pa man. Sa ibabaw ng mga dokumento, may mga pahiwotig, isang kuhang larawan na may anino ng ikalawang tao,
isang resibo mula sa motel sa Maynila, at mansa ng dumi sa gilid ng tela na hindi akma sa simpleng pangyayari. Ang mga maliit na detalye ay nagsimulang bumuo ng isang larawan na mas malaki at mas madilim. Ang posibilidad na may ibang kasangkot o may dahilan kung bakit pinili ni Marco ang pag-ako ay naging mas malakas kaysa sa unang pagdinig. Ang hangin ng peligro ay dahan-dahang pumapalibot sa kanilang tahanan. Samantala, si Ramon ay tahimik sa sulok, mukha niya ay puno ng pagsisisi, at ang kanyang mga mata ay umiwas sa pagtitig. May mga sandaling lumapit siya sa ina na parang nagtatangkang humingi ng kapatawaran, ngunit agad bumitaw, hindi kayang harapin ang bigat ng katotohanan. Ang tensyon sa pagitan ng ina at anak ay hindi lamang tungkol sa hiwalay na mga kilos. Ito ay tungkol sa kung paano magbubuo muli ng tiwala at kung sino ang magdadala ng pasanin sa hinaharap. Ang komunidad ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang pelink, ang simbahan, ang tindahan ng kap, lahat ay nagiging bahagi ng anino. Bago tuluyang magtakip ang gabi, may sinabi si Marco na muling nagbukas ng loop. Akala ko, kapag sinabi ko ang totoo, matatapos na ito. Ngunit may isang bagay pa akong hindi nasasabi. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil kailangan ko munang tiyakin na hindi ito magwawalang saysay o hindi maghahamak pa ng iba. Ang pahayag na iyon ay hindi lamang isang pagtatapos ng pag-amin. Ito ay isang pahiwatig na may mas malalim pang sekreto. Isang susunod na piraso na sakalang niya ihahayag kapag handa ang lahat. Ano yon? Sino pa ang nasasangkot? At anong presyo ang maaaring idulot ng susunod na katotohanan? Sa huling imehe ng gabi, si Luz Viminda ay nakayuko sa mesa. Hawak ang mga dokumento. Ang mga luha ay dahan-dahang bumabagsak habang ang buwan sa labas ay bahagyang natatakpan ng ulap, arang mata na nagmamasid sa susunod na hakbang nila. Ang pag-amin ni Marco ay nagdala ng isang malakas na emosyonal na paglubog, isang komats na hindi lubusang nagtatapos. Ang susunod na kabanata ay tatawag sa kanila na pumili. Ilalantad ba nila ang buong kwento at haharapin ang mga kahihinatnan? O itatago pa ang bahagi upang protektahan ang ilan? Ang sagot ay magpapasya sa direksyon ng kanilang buhay. Nang ilabas ni Marco ang USB sa mesa, kumislap ang maliit na plastik sa sikat ng araw. Hindi ko na kayang itago ang huling bahagi. Bungad niya, may tunog ng pagod sa boses. Inindot niya ang play at lumitaw ang gabi ng Maynila. Ulan, ilaw, isang sigaw. Sa video, may anino ng isang taong may kakaibang tatak sa braso, isang maliit na tattoo na madaling tandaan. May sapatos na hindi pangkaraniwan, at may isang tinig na nagbaba ng utos. Hindi ito simpleng aksidente. Kitang-kita ang isang planadong pag-ambush. Nang makita ang mga impresyong iyon, napanganga si Luz Viminda. Ang panibagong dimensyon ay nagbukas. Hindi lamang ang anak ang nasa gitna, kundi isang sindikato na may interest. Ako ang nag-ako, ani Marco. Inisip kong kapag ako ang nagsabi, may pagkakataon ang bata. Ang pag-amin niya dati ay hindi takbo ng takot. Ito ay sakripisyong sinadya upang ilayo sila sa mata ng sindikato. Ngunit hindi sapat ang isang USB para patigilin ang kapangyarihan. Dumating ang sulat na walang pirma. Itigil ninyo, huwag ispetsa ang Maynila. Ang tinta ay malamig at ang mensahe ay malinaw na pananakot. May dalawang kalalakihang dumaan rin. May mga kurbatang mahigpit at ngiting hindi tapat. Nagtanong kung ano ang balak nila. Ang kanilang presensya ay hindi profesional. Ito ay taktika ng takot. Ang bayan, deti ay tahimik, gayo'y nag-iingay. Nagtipon ang ilang kapitbahay. May nagdala ng lugaw at may nagdala ng balita. Si Benjo, na may mga kakilala sa Maynila, nagmungkahi na dalhin ang USB sa isang abogadong pinagkakatiwalaan nila. Kung totoo ang nasa video, kailangan ng proteksyon at ebidensya na lehitimo. Sabi niya, ngunit may risk. Ang hakbang na iyon ay maglalagay sa kanila sa gitna ng alon. Sa hating gabi, may kumatok ng malakas. Isang lalaking may mukha na parang hindi nakalimutan ang galit ang nagbigay ng babala. Dala ang larawan ng biktima at isang maliit na mansa ng usok sa gilid. Ibinigay namin ang huling paalala. Sabi niya, ang pinto ay sumara sa kanilang takot. Alam nila na hindi ito pumutol sa hangin. Sa kabilang banda,
dumating ang isang babaeng pulis mula sa Manila, isang rekomendasyon mula sa isang kaibigan ni Benjo. Tahimik siya at may tindig na hindi nagpapakita ng takot. Kung may ebidensya na ganito, dadalhin namin ito sa tamang proseso. Ani niya, ang kanyang presensya ay hindi garantiya ng kaginhawahan, ngunit parang ilaw sa madilim na korte. Dumating ang sandali ng desisyon. Magtatago ba sila at mabubuhay sa takot o ibubunyag ang video at haharapin ang hagupit na maaaring sumunod? Si Luz Viminda, na ina at leader ng pamilya, tumayo at nagsalita ng may tinig na mababa ngunit malinaw. Hindi tayo maninirahan sa takot. Kung ito ang kailangan para protektahan ang ating pangalan at ang buhay ni Ramon, ipipilit natin ang proseso. Ang puso ng bayan ay kumikibo. May ilan na natakot at may ilan na nagpayag. Bago pa man ipadala ang USB, may isang lihim na dumating, isang pirasong papel na may 3 salita. Tinatanaw kami. Hindi ito malinaw kung sino ang nagpadala, ngunit sapat upang ipaalala na may nakatingin at may kapangyarihang handang kumilos. Ang panganib ay hindi teorya lang, ito ay palatandaan. Ngunit sa huli, nagdesisyon silang magtiwala. Ipinadala nila ang USB sa abogadong sinang-ayunan ni Benjo at dinala ang mga dokumento sa pulisya na may kredibilidad. Naglakad si Marco palabas ng bahay, hindi bilang taong takot na tumanggi, kundi bilang ilaw na nagpakita ng daan. Hindi ako nag-isa, sabi niya, magsisilbi kaming saksi. Ang mga kapitbahay ay nagbigay ng suporta at ang simbahan ay nag-alay ng dasal. Sa huling tagpo, habang tumitingala ang buwan at kumikislap ang dagat sa Calapan, isang sasakyan mula sa Maynila ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang lalaki ang tumayo at tumingin sa bahay ng Reyes. Hindi niya inabot ang pinto. Nag-iwan lang siya ng isang maliit na pekete sa poste, isang piraso ng papel na may marka ng apoy at isang salita lamang, huwag. Ang piraso ay sabay na babala at hamon. Magpapatuloy ba sila o susuko? Ang puso ni Luz Viminda ay kumabog ng malakas. Ang mga mata niya ay nagningning sa halong luha at gala. Sa harap ng buong barangay, ang pamilya ay nagpasya. Haharapin nila ang unos ng makakasama. Ngunit sa likod ng desisyon, may panaginip na natitira, na matapos ang lahat, magkakabalik ang kanilang payapang buhay. Hindi pangako iyon, ito ay pag-asa na may katibayan. Sa likod ng dilim, may kumikislap na anino mula sa lungsod, at ang anino ay hindi nagtanaw lamang, tumitiklop na ang kamay.